Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taong nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga nanunugtog ng plauta at maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang napalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balitang tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang hapong muli po sa inyong lahat. Kapag tinanong ko po ba kayo kung naaalala niyo pa yung inyong first love, maaalala ninyo kaya? Sa bagay, no? Wala pa naman tayong demensya, di ba? Di ba? Lagi nating sinasabi, no, first love never die. So minsan kahit gaano na tayo katanda, no, gaano na tayo yung pinaglakbay natin sa ating buhay, naaalala pa natin, no, yung ating mga first love. O kaya naman kapag tinanong kayo, naaalala nyo pa yung unang araw na kayo ay nagtrabaho, for sure naaalala pa natin, di ba? Minsan yung araw na na-late tayo, o kaya unang araw, ginalitan pa tayo ng ating mga boss, di ba? O kung naaalala nyo pa, yung mga madalas nating gawin nung tayo yung mga bata pa, di ba? So minsan bumabalik-balik, no, sa ating isipan, bumabalik-balik sa ating mga gunita. Ako lately, no, natutuwa akong panuorin muli yung mga palabas sa TV noong bata pa ako, no? Yung mga superhero noon, sila Bioman, sila Maskman, sila Mask Rider, at even yung mga palabas, no, sa TV noon na yung mga katatakutan, no, ng Regal Films, di ba? So parang nakakagaan, no, ng pakiramdam na balikan yung mga bagay na yun. Hindi ko alam kung ginagawa niyo ito paminsan-minsan, no, binabalikan yung mga masayang bahagi ng ating mga nakaraan. At totoo naman, no, mga kapatid, maganda at masaya, no, sa pakiramdam. Sinasabi po sa psikolohiya, bakit ba ito ginagawa ng mga tao? No? Bakit ba natin binabalikan yung ating mga nakaraan? At sabi nila 3 bagay. Una, dahil ito ay yung bumuo, no, naghubog kung sino tayo. They have effect, no? They have impact, no, in our identity. Nagkaroon tayo ng mas malalim na pagkakilala sa sarili natin, kung saan tayo nagmula at kung ano yung ating mga naging karanasan. So unang bagay, ito yung naghubog kung sino tayo ngayon. Ikalawa, sabi nila, meaning making. Nagkaroon din tayo ng mas malalim na dahilan base sa ating mga naging karanasan. Na-associate natin, na-appreciate natin yung mga pagbabago na pinagdaanan natin. No, sinasabi ng mga kabataan ngayon, no, kapag mayroong biglang bumait, no, mayroong character development, no. So,
Ganun tayo kapag binabalikan natin yung ating mga karanasan, nagkakaroon ng development sa ating pagkatao. Malaki yung ambag ng ating mga nakalipas. At ikatlong bagay, sabi doon, lesson learned. Hindi lang tayo natuto, kundi lumago, no? Yung kaalaman natin, yung pangunawa natin sa mga bagay-bagay sa paligid natin, sa mga bagay-bagay sa daigdig. So literally, we gain wisdom, no? 'Di ba? Kung mapapansin natin, may mga tao na hindi naman nakapag-aral, pero maraming kaalaman, malawak yung pagkakaunawa sa mga bagay sa daigdig, bagay na nagawa nung kanilang karanasan. So we gain wisdom because of our experiences. Ngayon mga kapatid, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Bakit ko po ito pinapaliwanag sa inyo? Dahil ngayon, pinagdiriwang natin ang unang misa nobinaryo para sa ika-6 na taong pagkakatatag ng ating parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Di ba? Tama, pang-6? 16. 16, no? So matagal-tagal na pala, sabi ni Father, 6. No? So, pagkakataon ito para sa atin, no? Na balikan, alalahanin yung ating mga nakaraan. Pasalamatan kung paano tayo hinubog ng panahon ng ating karanasan bilang isang komunidad. At nawa ma-appreciate natin yung ating mga pinagsamahan, mga pinagdaanan bilang sambayanang Katoliko dito sa Nuestra Señora de la Soledad. At nawa maibahagi din natin yung natutunan natin, mabahagi natin yung ating kaalaman, yung ating wisdom sa iba. And I think, 9 days ng pagnunubina, marami kayong dapat ibahagi, sa bawat isa. Sana wag lang puro stress, yung i-share natin sa iba, 16 na taon, another milestone in your parish, another milestone ng ating parokya. But we know, na yung milestone, ay hindi lang puro saya, di ba? Yung 16 na taong pinagdaanan ninyo, hindi lang puro saya. Kasama dito yung mga kwento ng paghihirap, Kasama dito yung mga kwento ng pagsusumikap, even siguro sakit, sama ng loob, pagbabago ng loob at yung lakas din ng loob, na magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Alam natin, di ba, sa buhay sa parokya, sinasabi sa atin, katulad ng buhay may asawa, hindi lang ito bed of roses, di ba? Mayroong tinik, mayroong mga pasaway, mayroong minsan sagabal, mayroong pasakit ng ulo, mayroong di pagkakaunawaan. Pero ang mahalaga, sa kabila ng mga iyon, tayo ay nagpapatuloy sa awa ng Diyos. Amen? Sa ating ebanghelyo, nakita po natin yung himala na ginawa ng ating Panginoon. Pinagaling ni Kristo yung batang babae. Yung babae, na nagdaranas ng sakit, 12 taon. At ganun din yung batang babae na kamamatay lamang. Siguro ganun din yung kahilingan sa atin. Sana tayo, hayaan natin na tayo ay pagalingin. Tayo din ay buhayin ng awa ni Kristo dito sa ating sambayanan. Sabi ko nga, hindi perpekto yung buhay sa parokya. Mayroong problema, mayroong pagsusumikap, mayroong hindi pagkakaunawaan. Ngunit patuloy tayong humihiling sa awa ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. So sana piliin natin na magpatuloy sa paglilingkod. Sana patuloy natin na makiisa tayo sa buhay ng ating komunidad. Kahit mayroong kakulangan, kahit mayroong karamdaman, kahit mayroong sigurong kapintasan tayong nakikita o nararanasan. In the end, itong ating milestone can become a stepping stone, sa atin paakyat, sa langit. Itong ating milestone nawa maging daan natin, hakbang natin palapit sa buhay sa kalangitan. Katulad nga ni Jacob, sa ating unang pagbasa, pagod na siya sa paglalakbay, frustrated na siya sa paglalakbay at sa kanyang buhay,
pero doon pa ipinakita ng Diyos yung daan paakyat ng langit, yung hagdan paakyat ng langit. So mga kapatid, nawa sa ating pagbabalik tanaw, sa ating karanasan bilang parokya, gayon din yung pagtingin natin doon sa mga naging ambag, sa mga kaalaman, at ganoon din sa mga kakulangan ng bawat isa, nawa magtulungan tayo, no, na magpatuloy sa landas kung saan man tayo dinadala ng Diyos. And may we let this celebration of this milestone be our stepping stone, no, to reach the kingdom of heaven. And may Mother Mary, Nuestra Señora de la Soledad, no, intercede for us. Nawa tulungan tayo, patuloy tayong samahan ng mahal na ina sa ating paglalakbay.